Magandang araw sa inyo mga kasasakyan. Ngayon nga pala ay Abante HD na naman ang ating babaklasin. Walang kasawaan pero okay lang yan mga kasasakyan. Pero sa bidyong ito, hindi lang baklas ang gagawin ko. Kaya sabayan nyo ako panoorin mga kasasakyan ang bidyong ito. Cutting nga pala ang gagawin ko diyan. Dagdag pokeps din yan mga kasasakyan. Iniwanan ko nga muna pala dyan ang sasakyan habang ako naman ay nagpapahinga. Pagdating mamaya sa trabaho, malakas ako. Pagkatapos ko nga magpahinga, ay agad naman akong pumunta sa aking pwesto at para simulan ko na ang paghahati ng sasakyan. At sa mga oras nga palang iyan, sobrang kabado ko. Dahil hindi ako sanay gumamit ng mga ganyan. Ang dami ko rin iniisip sa mga oras na yan mga kasasakyan. Paano kung maputol ang blade, tapos tumalsik, tapos wag naman sana mangyari mga kasasakyan. Pero nilabanan ko yung kaba ko mga kasasakyan, kaya sumayaw na lang ako ng cha-cha. Kahit pa paano nawala yung kaba ko mga kasasakyan. Sa totoo lang mga kasasakyan, wala naman talagang madaling trabaho. Nasa atin lang kung paano natin ito mapapadali. Totoo lang mga kasasakyan, sa pagkakaalam ko, isa ang South Korea sa mahihirap na trabaho. At isa rin naman ang South Korea sa malalaking sahod. Kaya pag-usapan natin ngayon kung magkano nga ba ang sinasahod dito sa South Korea. Kahit na ang ilan ay mahihirap na trabaho, kaya na nilang pagtiisan dahil sa natatanggap nilang sahod kada buwan. Simulan natin mga kasasakyan sa taong 2023. Magkano nga ba ang kada oras na trabaho dito sa South Korea? Pumapatak lang naman sa 9,620 won mga kasasakyan. Magkano naman kapag overtime? Kapag naman overtime kayo mga kasasakyan, depende kasi yan sa company nyo kung may overtime o wala. Pero kapag may overtime kayo, pumapatak nga pala na 14,790 won ang sinasahod kapag overtime. Yan ay isang oras lang yang overtime mga kasasakyan. Sa isang araw, magkano sinasahod? Sa isang araw, sumasahod ng 76,960 won mga kasasakyan. Pag-usapan naman natin ang kada buwan na sahod. Dito mga kasasakyan sumasahod ng 2,010,580 won. Yan ay sa loob ng isang buwan mga kasasakyan. Wow! Depende na lang kung may OT kayo o wala. Dito kasi sa amin, wala kaming OT. Kaya minimum wage lang ang sinasahod namin dito. Yan nga pala mga kasasakyan ay minimum wage lang yung taong 2023. Pero pag-usapan din natin ngayon yung minimum wage ngayong 2024 dahil taon-taon mga kasasakyan tumataas yan. Depende na lang sa napag-usapan ng gobyerno kung magkano tinataas nila mga kasasakyan. Simulan naman natin kung magkano ang kada oras na trabaho mo dito sa South Korea. Ang kada oras na trabaho mo dito sa South Korea ay 9,860 o pumapatak na 423.98 pesos. At kapag overtime ka naman ng isang oras, 14,790 won na pumapatak ng 635.97 pesos. Sa isang araw naman mga kasasakyan, ang sinasahod namin 78,880 won. Nakatumba sa Philippine peso ay 3,391.84 pesos. Yan ay isang araw lang mga kasasakyan. Pag-usapan naman natin ang kada buwan na sahod dito. Ang isang buwan nga palang sahod dito ay 2,060,740 o pumapatak sa Philippine peso na 88,611.82 pesos. Nanaisin mo pa rin bang umalis dito kung ganoon namang kalaki ang sahod mo kada buwan? Yan po ay minimum wage
ng 2024. Baka isipin nyo mga kasasakyan, nagmamayabang ako, o isipin nyo, wag na lang mag-aral. Sa totoo lang mga kasasakyan, hindi po ako nagyayabang. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung magkano talaga ang sinasahod dito. Kaya kung nanaisin nyong pumunta dito, wag nyong sukuan yung pangarap nyo. Mag-aral kayo ng mabuti para maipasa ang exam. Dahil ngayon, hindi madali ang exam. Kaya dapat talagang focus. Kung desidido ka talaga na makapunta dito, pagsikapan mo at wag mong sukuan. Lagi niyong tatandaan mga kasasakyan, ginagawa mo to para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Sige mga kasasakyan, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, paalam!